Ngayon po ay Holy Tuesday at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sininyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinasawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, ang gagawin mo ay gagawin mo na. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabilis yan ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may ialay ko para sa iyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang ating dapat gawin kung may nagawa tayong kasalanan, malaki man o maliit? Mayroon pong 2 betrayal o pagtataksil ang nabanggit sa mabuting balita na magaganap. Una, ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus. At ang ikalawa, ang pagkakaila ni Pedro sa ating Panginoon. Ano po ba ang pagkakaiba? Ang pagtataksil o ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus ay nakaplano, sinasadya, malaya niyang ginawa, deliberate, premeditated. At ito ay itinuturing na worst kind of betrayal. Bakit? Dahil ginawa po ni Jesus ang lahat upang mabago ang isip ni Judas. Kahit sa mga huling sandali, sinubukang umapila kay Judas ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya ng nakasawsaw na tinapay. Ipinapakita ni Jesus kay Judas sa kilos na ito ang kanyang special affection to him. Ngunit nakakalungkot na tinatanggihan pa rin ni Judas ang pag-abot ni Jesus sa kanya na puno ng pagmamahal. Para sa mga Hudyo, ang pag-aabot o pagbibigay ng tinapay ng isang tao ay isang gesture na ginagawa ng isang tao sa taong itinuturing niyang totoo at malapit na kaibigan. Ngunit hindi pa rin natinag si Judas. Habang ang pagkakaila na ginawa ni Pedro ay bunga lamang ng kanyang kahinaan at takot habang pinapanood niya ang paghihirap ni Jesus. Hindi po niya ito sinadya, hindi po niya ito pinagplanuhan, at hindi po niya ito ginawang malaya dahil puno po siya ng takot sa mga oras na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat na dahilan na ipagkakaila ni Pedro sa Jesus. Kaya nagkasala pa rin si Pedro. At tayong lahat, mayroon tayong kanya-kanyang kahinaan. Ngunit madalas, ibig gamitin ng Diyos ang mga mahihina. Napakarami ng ating kahinaan. Mayroong physical, emotional, intellectual, and spiritual. Mayroon ding mga kaganapan na beyond our control na nakadagdag sa ating mga kahinaan tulad ng financial and relational limitations. Ngunit ang mahalaga ay kung ano ang ating ginawa sa ating mga kahinaan o pagkatapos tayong nagkasala. Marami sa atin ang ayaw tumanggap sa ating pagkakamali at pagkakasala. Nagdadahilan tayo, nagpapalusot, ipinagtatanggol pa natin ang ating sarili at itinatago.
Kaya nahahadlangan natin ang Diyos na gamitin ang ating mga kahinaan upang maipahayag ang Kanyang kapangyarihan. Ngunit alam natin na pagkatapos nakita ni Judas at Pedro ang kanilang mga kasalanan, magkaiba po ang kanilang reaksyon. Una, si Judas ay nawalan agad ng pag-asa, kaya nagpatiwakal, habang si Pedro ay nagsisisi at umaasa na siya ay patawarin ng Panginoon. At siya nga ay pinatawad at tinanggap muli ng ating Panginoong Hesus. Nitong mga mahal na araw, pinaalalahanan tayo sa ating pagkamakasalanan at inaanyayahan tayong magsisi. Tularan natin si Pedro at hindi si Judas. Hindi din tayo dapat mawalan ng pag-asa para sa ating kaligtasan dahil maawain at mapagpatawad ang ating Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.